Lang, Kabanata 13. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmanan ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Ganoon nga ang ginawa ni Moises, kaya't mula sa ilang ng Paran isinugo niya ang mga sumusunod na pinuno upang magmanman. Ruben, Samua na anak ni Zakur, Simeon, Saphat na anak ni Hori, Judah, Caleb na anak ni Jephunneh, Issachar, Igal na anak ni Jose, Ephraim, Oseas na anak ni Nun, Benjamin, Palti na anak ni Raphu, Zebulun, Gadiel na anak ni Sodi, Manases, Gadi na anak ni Susi, Dan, Amiel na anak ni Gemali, Asher, Setur na anak ni Mikael, Naphtali, Nahabi na anak ni Bapsi, Gad, Geuel na anak ni Maki. Sila ang isinugo ni Moises upang maging espiya sa Kanaan. Si Oseas na anak ni Nun ay tinawag niyang Josue. Bago lumakad ang mga espiya, sila'y pinagbilinan ni Moises sa Negeb kayo dumaan saka magtuloy sa kaburulan. Pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Tingnan ninyo kung malalakas o mahihina ang mga tao roon, kung marami o kakaunti. Tingnan ninyo kung mainam o hindi ang lupa at kung may matitibay na muog o wala ang mga bayang tinitirhan ng mga tao roon. Tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi at kung maraming punong kahoy o wala. Lakasan ninyo ang inyong loob at pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon. Noon ay panahon ng pagkahinog ng ubas. Pagdating sa Kanaan, tiningnan ng mga espiya ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob sa malapit sa Pasong Hamat. Umahon sila ng Negeb at nakarating ng Hebron at dooy natagpuan nila ang mga angkan ni Ahiman, Sisai at Talmai. Ang mga ito'y mula sa lahi ni Anak. Ang Hebron ay 7 taon ng lunsod bago ang Zoan sa Ehipto. Pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasa ng 2 tao. Nanguha rin sila ng bunga ng punong granada at igos. Ang lugar na iyon ay tinawag nilang Eskol dahil sa malaking buwig ng ubas na nakuha nila roon. Pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran, sakop ng Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lunsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Amalekita ang Negeb. Ang kaburulan ay tinitirhan naman ng mga Hiteo, Jebuseo at Amoreo. Mga Kananeo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Hordan. Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila.